Saan pong toda kayo? Bahay Toro po. Bahay Toro dito sa may QC? Oo. Quezon City. Okay. Gaano na po kayo katagal, sir, na namamasada? 1991 ako po eh. 1991, ang tagal na po. Opo. Okay. So ngayon, sir, lumalapit kayo dito sa tanggapan ni Senator Raffy kasi na-imagine ko po parang hindi na klaro doon sa mga TODA members hanggang saan lang ba kami pwedeng kumuha ng mga pasahero. Ano po ba ang nangyayari, sir? Opo. Oo. Kailan pa po yan nagsimula? Matagal na po yun eh. Pinapabayaan lang po tuwing reklamo po sa mga presidente namin, papalit pa, opo. Pinapabayaan lang po. Ako lang po nakapag-isip na ireklamo po yun kasi nagkakagulo-gulo na po yung TODA namin eh. Kasi ruta namin po yun eh. Sa amin po yun, Bahay Toro po. San Jose, amin pa po yun hanggang barangay po. Okay. Ngayon sila na po yun nakapila doon. Tapos po, pagka kumuha kami ng pasahero, nagagalit po sila, ayaw daw kami. Ruta namin po yun eh. So ang sinasabi po ninyo, sir, inaagawan kayo? Oo po. At ngayon gusto po ninyo ng kalinawan mula dito sa ating mga appropriate agencies po para maging klaro na rin sa lahat. Opo. Kasi syempre, yung mga pasahero na inaagaw ng iba, syempre malaking bagay po yan sa ating mga TODA members. Kayo ba, sir, nang agaw, kumukuha rin po ba kayo ng pasahero doon sa teritoryo nila? Hindi po eh, kasi yung teritoryo nila po, teritoryo namin po yun, pero takot po kami kumuha doon ng pasahero kasi siyempre marami po sila doon eh. Pagka inahabol kami po hanggang doon sa amin terminal. Ruta daw nila po yun. Paano kayo naging ruta? Baysa po kayo, Bahay Toro kami. Sako pa namin po yun. So, pag sila nang agaw ng pasahero doon sa ruta ninyo, napabayaan na lang namin po. Hinahayaan lang. Pero pag kayo, ang gumawa nun, hinahabol kayo. Hinahabol po kami. Ano pong sabi ng mga presidente ng mga TODA na to? Ang presidente naman po namin, hindi niya po inaaksyonan dahil nga tatakbo po siya ng kagawad eh. Nasa traffic po siya, traffic enforcer po siya. Tapos pumasok sa TODA namin, naging presidente siya. Ngayon, tatakbo na naman daw siya ng kapitan, kaya medyo hindi niya inaaksyonan po yan kasi wala siyang butante pagka inaaksyonan niya po yun. Kaya ang sinasabi po ninyo, parang pigil siya. Oo, yun. Kasi meron siyang pansariling interes. Opo. Ayaw niyang may makalaban. Oo. Yun Kaya problema kasi, sir, pag mga ganyan, usually nangyayari yan, baka may paminsan-minsan, isa, dalawa ng agaw ng pasahero, napapalampas. Pero kasi pag paulit-ulit yan, namimihasa. Kaya siguro sabi ninyo, nung una, matagal-tagal na. Ngayon, parang hindi nyo na kontrolado. Hindi na po eh. Okay. Sila na po ang, sila na po ang nag-priority sa amin ruta po eh. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Ayan, no? Narinig po namin mula kay Sir Edgardo yung sitwasyon dyan sa area po ninyo. Naramdaman po ba ninyo na nabawasan yung mga pasahero ninyo dyan sa area? Malaki po siya ng kabawasan sa lahat. Malaki yung epekto po sa inyo, yung damage. Opo. Ilan po ba, let's say, ilan po ba ang pasahero na kukuha ninyo sa isang araw? Dati. Dati siya, nakakapila pa kami doon sa kanto eh. Nung umpisa po ng pandemic, wala lang kaming pilahan doon kasi wala na kaming pasahero mga pilat doon eh. Okay. Yung mismong pilahan, yung sinakop? Okay. Opo, yung ruta po namin, doon po sila nagkaroon ng terminal. Opo. Pero Sir Unilim, yung terminal po na yan, dati pa man, no, sabi niyo bago pandemic, talagang sa inyo po yan. Opo, amin. Actually dyan, nabutan ko kasi sila, nandiyan sila eh. Nung naging member po ako dito kasi, nandiyan na sila. So, medyo matagal na rin po sila dyan. Okay. Ang kaso nga lang, dapat wala po sila dyan kasi ruta po namin yun eh. Opo, no? Eto sir, no, at least malinaw naman sa atin, no, yung concern po ni na Sir Edgardo, Unilim at kanila pong mga kasama. Basically, yung jurisdiction ninyo, ganun na lang natin. Sir Ruben, magandang hapon po sa inyo. Sir, yung area po ng Bahay Toro, kaninong TODA po yung may jurisdiction dyan? Same po, attorney. Ruta rin po namin yung Seminary Road eh. So, ang SRVSC? Yes po, attorney. Hindi po sina Sir Edgardo o di kaya Unilim ng SRFSM? Kasi sir, yung sa kanila po, attorney, pares po kaming Seminary Road. Kaya lang kami, along Congressional to, along Villa Socorro to Congressional po. Ang usapin po dyan, attorney, sila po yung gawing kanan, kami po sa kaliwa. Okay.
Apo. Saan po yung usapin na yan? Attorney, by mapping po, together with TRD, yun po yung binigay sa aming mapa. Okay. So, sir, ito po ha, nabanggit nyo na po yung mapping na yan. So, i-confirm po natin base po dun sa napag-agreean na yan or di kaya yung zoning, kung ganun na lang natin ipagpalagay, para malaman po natin kung sino ba po dapat yung TODA na pwedeng kumuha ng mga pasahero dyan, magbiyahe po dyan sa area na yan. Okay po ba sa inyo yon, Sir Ruben? Actually, attorney, nangyari na po yan eh. Okay naman ako sa good solution, attorney. Alam po ang amin kasi. Noong 2019, amin na po yan. Hindi lang po ako makapagsalita sa inyo kasi newly president lang ako eh. Hindi ko alam kung ano po nangyari dyan. Okay. Po, ngayon, ang totoo po, attorney, meron naman po sana kaming gagawing memorandum of agreement dyan. Kaya lang, nagtataka po ako bakit napunta po yung usapin dyan na wala po si Pres Alex, yung presidente po nila. Magandang hapon po sa inyo, Sir Alex. Nabanggit kanina ni Sir Ruben Dulfo na yung pinag-uusapan natin dito is area nila. Tama po ba yon, Sir Alex? Yes, meron din po silang area kasi halos parehas po kami nasakupan na area. Parehas po kami may seminary road, sir. So, ang sinasabi po ninyo, Sir Alex, merong area na overlapping. May linya po kami na napilahan po nila. Pero matagal na panahon na po kasi yun. Bago pa lang rin ako maging presidente, is nandun na yun. Okay, yun nga po, sir. No? Ngayon, kayo po ang presidente. Umaasa po sa inyo yung mga miyembro ninyo dyan sa TODA. Okay, bagamat matagal nang pumipila yung kabilang TODA dyan, problema po ng buong TODA po ninyo yan. Kung dapat kayo yung nararapat, no? Na may karapatan po dyan. So, ano po ba yung nangyayari po talaga dyan? Meron na bang nangyaring pag-uusap? May usapin na po kami sa barangay nung nakarang linggo lang. Kasama po yan si Edgardo Labado at saka yung si Yunilim Adelmita. Nakapag-usap na po kami sa barangay na through TRD head din sa galing City Hall na mag-uusap pa po kami sa susunod na araw, hindi lang mula ngayon dahil December, by January ho siguro. Paghaharap-harapin kami lahat ng mga opisyalis. Ito, Sir Alex. Opisyalis, mag-uusap-usap. Hindi. Ito, Sir Alex. Kasi kung ipapaliban pa natin ng January yan, alam naman po ninyo, yung December, ang daming pasahero niyan. Okay? Ang daming mawawalan kung hindi natin, kung nag-aagawan lang ng pasahero tong mga tricycle driver natin. Bukod sa gulutin at sa inconveniente na ireresulta nito dun sa mga naghahanap ng masasakyan na tricycle. Nabanggit ninyo yung TRD, nasa linya na po natin. Magandang hapon po sa inyo, Sir Ibon. Ang laki na po ng problema ng dalawang TODA, SRF-SM and SRV-SC TODA. Yung apparently hindi nila sigurado sino ba dapat yung nandun. Sino ba dapat yung mga miyembro ng TODA na pwedeng pumila doon kumuha ng pasahero. Ano na pong ginagawa ng ating TRU or TRD? Apo, Tony, napakinggan ko naman po sila. Napakinggan ko po yung parehas na panig. And tama po sila. Parehas po sila mayroon pong common route po dun sa Seminary Road. It's just that po, Attorney, yung pinaka-complaint po, subject of complaint po talaga dyan is yung terminal po nila doon sa Sitio Militar. Okay. Ito po yung terminal po ng Seminary, ng SRC, yung Seminary Road Congressional TODA, na Attorney, sa sobrang tagal na pong panahon, nandun po sila. Matagal na pong panahon, sila po yung nandun nagka-terminal. Ngayon po, nung nagkaroon po ng ang DLG ng kautusan ng bawat LGU magkaroon po ng tricycle route plan. So, inayaral po namin, inocular po namin, at base na rin po dun sa naging complaint po nung seminary gamit TODA, yung TODA po ni Mr. Labado, amin po na pag-alaman, yung particular po na Sitio Militar na terminal ay sakop po ng ruta po nila. Okay. Kaya nga lang po, sa matagal na panahon po, parang mahirap po dun sa Seminary Road Congressional TODA na maalis po sila. Most especially po kasi yung mga nagka-terminal doon, taga doon po sa Sitio Militar. Kaya po, nagkaroon na po na kami ng mga series of consultations dito. Ang aming nga pong proposal, magkaroon po ng win-win solution. Tama po yung sinasabi po ng presidente ng Seminary Road Congressional na yung kaliwa kanan, ibig sabihin po, pag yung pasahero papunta Congressional, sila po mag-cater. Yung pasahero pag papunta po to sa side po ng Seminary gamit, for example, doon sa QCGH, doon po, ang mag-cater po doon, yung TODA po ni Mr. Lavado.
So kasi kadalasan po, sa mostly po ng mga kaparehas na sitwasyon po ng mga TODA po natin, may mga common terminal po talaga sa lugar po sa Quezon City. At hindi naman po sila nagkakagulo. Ibig sabihin, maayos po yung usapan, maayos po yung kasunduan, maayos po yung ruta. Okay. Ito po, yung particular lang po na terminal po nila sa Sitio Militar po lang, attorney, po yung pinag-aagawan po talaga nila. Pero yun na po, matagal na pong panahon, yung Seminary Road Congressional TODA, nandyan na po sila. In fact, nagawan po nilang konting infrastructure dyan. Parang may waiting shed po silang ginawa po doon. Nahirapan na po tayong alisin sila nila kasi sa mahabang panahon dyan na sila. At the same time, yung mga nagka-terminal po, taga doon po sa Sitio Militar. Okay. Yun nga po, no, parang napaka-komplikado nga nung sitwasyon nila ngayon dyan sa area po na yan. I understand, Sir Ben, na madami pong mga TODA members ang affected po dito. Okay, yung mga involved po nating tricycle drivers. Kanina nabanggit po ninyo, no, na you are looking for a win-win solution. Apo, attorney. Kailan po kaya natin may implement at kung ano mang solution po yung nakikita natin? Right now po, yung tulad po na nabanggit ko, yun po yung aming bukahe, suggestion po sa dalawang TODA, na magkaroon po sila ng joint terminal po, tapos delineation na lang po yung kung saan po papunta yung pasahero, kung sino po yung magkikater. Kailangan lang po siguro namin dyan, ma-check, ma-observe po kung talagang na-observe po yung ganong scene. Pero gayon pa man, immediately po, papatawag na lang po kami ng meeting sa kanilang dalawang Teka lang sir ha, teka lang po. po. Oo. Sir Edgardo, no, parang umiiling kayo kanina doon sa mga nababanggit. Ano pong reaction or komento po ninyo doon? Ay, hindi naman po. Totoo yan eh. Yung TODA po namin, iba po yan. Sila po, Baysayon. District 6 sila. District 1 kami, Quezon City. Paano sila magkakaroon ng ruta sa amin? Bayturo kami, Baysa sila. Sa kabila yung ruta nila. Kami dito. Sa Bayturo kami, Baysa sila. Paano nasakop nila yung ruta namin? Yung congressional po, nga sinasabi nila, sakop pa ng Bayturo po yan. Pinagbabawalan kami po pumila doon, pumick up doon. Okay. Sir Edgardo, naintindihan ko po, no, kung saan po kayo nanggagaling. Opo. Siyempre, kaya nga tayo may mga, kumbaga, mapping na tinatawag para alam natin kung hanggang saan lang tayo pwedeng mag-terminal, kumuha ng mga pasahero. Kung hanggang ngayon, hindi natin sigurado, agrabyado kayong lahat, parang wala rin tayong naresolba. Sir Ben Ibon, ganito, no, kasi ito, aware naman na po, no, yung tanggapan ni na Sir Ibon dito sa problema po dyan. Okay? I understand they are finding a solution po para a win-win solution. No? Ibig sabihin, katanggap-tanggap po sa TODA ninyo at sa kabilang TODA. Sir, eto po, no, ang sa tingin ko, nararapat na gawin natin dito, ipatawag na lang muna natin lahat ng mga representatives nila, okay? Ipresenta nila lahat ng mga plano, let's inform them lahat ng kanilang karapatan. If they come up, or if you come up with a plan, no, an arrangement na katanggap-tanggap sa kanila, I think the best way to do it is to implement it. Stricto tayo dapat sa pag-implement doon. Yes po, Attorney. 100% po. Agree po ako sa inyo, Attorney. 100% po. Oo. Tama po yan. Sir, kailan po kaya tayo magkakaroon ng meeting? Set po namin kung hindi po kaya ng Friday, next week po, Tuesday. Ayan, okay. Dapat po, no, as soon as possible. Kasi kanina parang narinig ko, January, parang ang tagal-tagal naman na nun. Kung... Set na po namin po. Next week po, para sigurado po, available po lahat. Opo, no, magpapadala na rin tayo, Shari, no, ng representative natin. Reporter po. Oo, ng reporter po ni Senator Raffy para din makatulong, no, kung ano pang pwedeng iresolba dyan sa usapin po na yan, no, Chief. Apo. Oo, at sana po, Chief, magkaroon na po tayo ng arrangement dyan. At please lang, kung meron ng arrangement, ipatupad po natin ng maayos. Kung merong lumabag yan, huliin natin. Okay? Kasi ang ginagawa natin dito, inaayos natin yung problema. Okay? Kung may papalampasin tayo dyan, kailanman hindi na yan mararesolba. Makakaasa po kayo, Attorney. Makakaasa po kayo. Okay. Sir Alex, narinig nyo naman po yung usapan namin ni Chief Ben Ibon III. Mag-schedule po tayo, no, na magkipagtagpo po kayo, no, representative din ng kabilang TODA. Please lang, together with Sir Ruben Dulfo, ayan, nakikinig din po ang president ng SRVSC. Sir. Hanapan po natin, no, ng solusyon na katanggap-tanggap both TODA. Okay? Apo, sir. Regarding po sa sinasabi niya, with in particular yung sinasabi niya lahat po ba isa,
ibibigay ko po yung kopya ng mga taga-District 1 ko na taga-Bahay Toro na lihintimo po dyan nakatira. Meron po akong mga member na list of members ko na taga-District 1, Bahay Toro po sila lahat. Okay. Para po yung sinasabi niya na baysa kami, meron po kaming baysa kasi doon nga po naghahati. Pero yung sinasabi niya lahat baysa, hindi po yun. Meron po ako ipapakita na master list po na taga-Bahay Toro po yung pumipila dyan at taga dyan po mismo lahat. Okay. Sige po, Sir Ruben ha. Yung dokumento po na nabanggit ninyo, pakidala na lang ha. Para... Pero kami, attorney, doon po kami sa good solution sa ayaw po namin ng problema at guluhan na ayan, buhay po maayos naman po, no, Sir Ruben, kasi pati naman yung grupo ni Sir Alex Estepona at kina Sir Edgardo, ang gusto po natin dito is solusyon. Yung maayos na solusyon at please lang, kung nahanap na natin yan, kayo yung mga presidente ng mga TODA po ninyo, ipatupad po natin. Okay? Yes, ma'am. At this point, no, kami dito po sa studio, yung nabanggit po ninyo, no, yung mga mapping, mga ganyan-ganyan, yung TRD na po, no, ng Quezon City Hall po ang makapag-ayos po niyan, no. I-monitor din po natin 'yan at pag meron ng nahanap, no, na arrangement po diyan, sundin po natin. Okay, win-win naman, no, yung gusto natin na solution dito. Ayaw natin na may maagrabyado, ayaw naman din natin na may makinabang. To the point na may mga ibang naapektuhan. Sige po.